Ayun na nga ako mga kababayan, nag-init po bigla ang Senado sa sagutan. Ito po si Senator Pia Cayetano at ito si Senator Rapi Tulfo. Sobrang init nga ho ng palitan na manghang na salita na itong magkabilang panig. Nagpantig ho ang tenga rito ni Senator Pia at tila nasupalpal ho rito si Senator Tulfo. Pero bago ang lahat, mga kababayan, isang like, isang subscribe, masaya na po tayo yan. Dito muna tayo kay Marcos Jr. at kay Auntie Claire. Ito ho mga kababayan. Ito pong si Marcos Jr. ay isinisi na naman ho sa taong bayan itong mga basura na nagkalat ho. Kagaya ng kanyang tagapagsalita na si Claire Castro ay hindi po talaga marunong tumanggap ng pagkakamali po. Sa halip po na sabihin niya na nalulungkot po tayo mga babayan dahil sa ganito po ang nangyari dito sa ating bansa na dahil sa pagbaha ay isang tambak na basura. Pero gagawa po tayo ng paraan, aksyonan ho agad natin yan. Ganun dapat. Hindi ho, ang ginagawa ho. And ho, hindi po kakayanin ng gobyerno na magtrabaho ng magtrabaho. Pero ang ating mga kababayan ay pabaya ng pabaya. Tapos magtuturo kung sino may kasalanan. Biruin mo yun mga kababayan, nasisi pa tayo. Imbis po na maglatag ng mga magagandang plano para masolusyonan itong problema sa basura ay sinisi pa ho tayo ng Pangulong Marcos Joy. Sa bagay, ganyan naman ho talaga. Wala pong ibang gagawin ang gobyerno na to kundi sisihin ang mga dapat sisihin na kung tutuusin naman nung si Pangulong Duterte ay sabi nga ni Pangulong Duterte ay wala tayong dapat sisihin, gawa natin ang paraan, aksyonan ang dapat aksyonan. Pero ito pong administrasyon na po na to, wala na pong ginawa kundi manisi ng manisi, magturo na magturo, lagi naguhugas kamay. Ito po, pati po itong tagapagsalita niya na si Auntie Claire ay nagtuturo din ho. Tapos magtuturo kung sino may kasalanan. O, tignan niyo po, binabalik niya po. Mahilig po talaga ito mag-gaslight si Auntie Claire. Alam naman natin to si Auntie Claire, pag may mga issue na hindi niya ho masagot, ipapahid niya ho kay Duterte. Kundi kay Duterte, kay VP Sara ho. Yan po magaling ang ating tagapagsalita. At kapag hindi naman ho nasagot ang mga tanong, ay ipapasa ho sa mga ahensya ng gobyerno. Ganyan po sila humarap sa taong bayan. Imbis na ho maglatag ng mga reforma, mga solusyon, programa, sa halip na ho na ganun ang gawin, ay isisisi pa ho sa mga tao. Normal ho yan kapag binaha po tayo, sandamakmak na basura ho talaga ang nakikita. Very normal ho yan kahit mga nagdaang presidente, kaninong administrasyon. Pero hindi ho normal yung imbis na maglatag ka ng mga reforma, isisisi mo pa po. Kulang na lang, isisi niya rin ho yan sa Duterte. Medyo napupunan na ho siguro na halos lahat ipinapahid niya ho sa Duterte, VP Sara. Siyempre, etong baha ho, medyo kumambyo ho. Kumambyo ho siya, sa taong bayan naman isinis. Alam nyo, iisa talaga sila ng ng mga sinasabi. Halos walang pinagkaiba. Kung ano yung puno, ayun din yung bunga. Nakakalungkot ho. Hindi naman ho kailangan na isisi sa taong bayan. Dapat po, gawa na ho ng action yan. Very normal naman yun. Yung mga administrasyon ba,
Lalo na si Pangulong Duterte, isinisi ba ng isinisi kay Pinoy sa mga administrasyon? Wala naman. Sa halip, ina-action na lang kasi nga, sabi nga ni Tatay Digong, huwag na tayo magturo na magturo, action na lang. Ganun ang dapat. Pero ito ho, itong administrasyon na to, manang-mana ho kay Auntie Claire. Kay Auntie Claire, manang-mana naman kay Marcos Jr. Boy Turo, Boy Sumbat, lahat na lang ipapahid sa mga Duterte ang problema. Pag nagka-problema sa administrasyon niya, ipapahid sa Duterte. At tulad niyan sa baha, sino sisisihin na naman? Duterte. Basura, kanino isisisi? Sa taong bayan. Lahat na lang ba, hindi ba kayo marunong tumanggap ng kritisismo? Hindi kayo marunong tumanggap ng pagkakamali? Wala akong perfect. Ang pagkakamali ho, normal ho yan. Pero yung pagtanggap ho, yung hindi pagtanggap ng pagkakamali, yan po ay isang abnormal. Wala pong ganyan, lahat tayo nagkakamali. Pero dapat marunong din ho tayo tumanggap ng pagkakamali. Imbis na manisi ho tayo na manisi, ay paglatag na lang ho tayo ng paraan kung paano masusolusyonan itong inakarap na problema. Tuloy ho sikat ho tayo ngayon sa ibang bansa. Na ang Pilipinas ay puro basura. Yan Dolomite Beach na yan. Maganda ho yan sa panahon ni Pangulong Duterte. Ang problema ho, napabayaan Napabayaan ho yan. Tapos yung mga basura ho, dapat ho yan, yung mga basura na yan, hindi po napupunta dapat yan sa mga estero kasi may nagkokolekta ho ng basura Ang problema, ang tanong, malaking tanong ho, yung mga pondo dyan sa pangongolekta ng basura, dapat may pondo yan Bayad yan, binabayaran yan. Galing sa buwis ng bayan, yung mga nangongolekta ng basura. Ano nangyayari ho sa pondo? Yun ho ang malaking tanong ng iba nating kababayan. Hindi po ganyan magiging grabe kung hindi po napabayaan. Siyempre, mapapabayaan dahil walang pondo. Walang kukuha ng basura. Kaya mahirap po magturo na magturo. Imbis po na magturo tayo, gumawa na lang ho tayo ng action. Lalong-lalo na ho kay Pangulong Marcos Jr. Pero dito po kay Auntie Claire, kayaan na ho natin yan. Ganyan na ho talaga yan. Mahilig po talaga yan magpahid ng dumi sa iba. Magtuturo at magtuturo po yan. Gusto lagi sila mabango. Kaya ang tanong, kung mabango ba naman, mabango pa ba hanggang ngayon? Di ba? Sa kapahid nila ng pahid ng dumi sa Duterte, sila ho ang bumabaho. Yun ho ang katotohanan. Yan ang hirap po Kaya ho, pati yung mga ibang mga opisyal ho, ginagaya ho ang mga strategy ng mga nasa taas. Diba? Nakakalungkot nga lang, pero taho tayo muna dito kay Madam Senator Pia Cayetano. Sinupalpal itong si Erwin Tulfo. Napikon ho si Erwin. Napikon ho si Erwin Tulfo. Kasi po, akala na ito si Erwin, nasa radyo pa rin siya. Akala niya nasa pa rin siya, Rapid Tulfo in action. Wala na ho, nasa Senado ho tayo. Kaya yung pagka-bargas po ng bibig, limitado po dyan. Dapat ho, nagagamit yung mga ganyang punganga, mga pananalita, yung mga pagkabalasubas na bibig, doon po sa mga kurakot, sa mga magnanakaw. Doon po dapat ginagamit yan. Hindi po dyan sa loob ng Senado na ang mga kaharap po ninyo ay mga respetadong mga politiko. Kung saka nawala sila Senador Marcoleta, saka po siya bumibida-bida rin po itong si Senator Erwin. Ay, Senator Rapi. Nagkakamali ho tayo lagi kasi pareho naman ho sila. Ayan, pakinggan ho natin itong palitan na maaahang na salita ni Senator Pia Cayetano at Rapid Tulfo. Yung pinapatamaan niya ho kasi rito, ito pong si Senator Alan Cayetano. Binibira niya ho rito, porket ho wala ho si Senator Alan ho dyan. Binibira niya ho.
Yan. Eh, pag andyan si Senator Alan, ayaw mo naman bumira. Bibira ka, wala siya dyan. Oh. At tiyempuhan mo lang yung kapatid niya. Siyempre, ano yan, sasagot yan. Kapatid yan eh. Binibira mo pa talikod eh. To confirm these memberships that holds important LEDAC bills hostage, such as the Department of Water, crucial franchise bills, and the OFW. Hostage daw ho kasi nitong si Senator Alan Peter Cayetano yung mga bills na dapat nang mapasa. Ayon ho kay Senator Rapi Tulfo. Integration bills. Ang masama ho, nagsasalita ho siya ng ganyan, wala po si Senator Alan. Pero kung nandyan si Senator Alan, ako, kung nasupalpal ka ni Pia, mas matindi, tama mo kaya. Problema dyan, paano ho nasabi na ito ni Senator Erwin na ayaw daw ni Senator Cayetano? Hindi niya nga nakakausap. Siya na nga rin nagsabi na hindi niya pa nakakausap eh. Paano na niya nasabing ayaw? Oh. Palibasa kung kailang saka kayo nagpipita-pita dyan sa Senado. Kung kailan nawala si Senator Marcoleta. Bagay, malakas rin loob nila kasi andyan sila, magtotropa nila Ping eh. Pareha sila mga bendalo eh. Yung kapatid niya na nagsabi si Erwin eh. Sometimes you have to bend the law. Ito si Rapi, ano lang to eh, pasimple rin to eh. Pasimple rin to si Rapi. Pero ngayon siya bumuboses eh. Sabi nga siguro tamang tempo to, tamang timing. I don't know anong dahilan niya, bakit niya hino-hostage yung pagiging members ng kanyang mga kasamahan. Oh. Ginagaya niya na po si Senator Marcoleta sa salitang hostage. Dapat sinabi niya rin ho yan kay Senator Ping noon eh. Di ba gusto nila imbestigahan yung flood control. Ba't hindi siya nagbubunga nga noon kay Ping Lacson yung hostage nila yung investigasyon dyan sa Floribo, di ba? Oh. O ngayon may hostage din siya nalalaman. Ginagaya niya na si Senator Marcoleta. Dapat nagagaganyan din siya noong ayaw mo nila imbestigahan yung flood control. O, baka naman kasi Sa committee ko. baka alam mo na madamay din pag pumalag kay Ping. Di ba? Ayun ang nila eh. Kapag pumapalag kay Ping yan, hinahanapan nila ng butas, kinakasuhan nila. Yan. Ngayon, bida-bida siya ngayon. Bida-bida sila ngayon, kapatid. Hino-hostage niya po yung mga LEDAC bills sa kanyang pagtanggi na bigyan ng go signal ang kanyang mga kasamahan sa minority para pumirma. Mr. President, Hindi pa nga nalalaman yung dahilan eh. sana makarating to kay Senator Maggaganyan ka kapag ganyan si Senator Alan. Yan. Diyan makikita kung sino matindi ang argumento sa inyong dalawa. Ayan, mga batas talaga yan. Batas talaga ang usapan dyan. Tignan natin kung magaling ka talaga makipag-argumento. Nagagaganyan lang kayo pag wala yung mga sinasabihan nyo. Parang ito si Ping. Pag wala si Marcoleta o ano sinasabi. Pero pag andyan, mga tameme naman. Peter Cayetano. Kanina sana kausapin ko po siya, kaso wala po siya dito ngayon. Therefore, I have no choice para dalhin to sa floor. Maraming salamat, Mr. President. Senator Rafi, thank you for that reminder. In fact, we have 32. Ito mga kababayan, pakinggan ho natin dito si Senator Pia kung paano niya sinupalpal itong si Rapi Tulfo. Yan. Panoorin niyo kung paano napikon dito si Rapi Tulfo. Committees that have yet to be fully convened. Kulang pa ho tayo ng mga members. Pakinggan niyo pala, And pakinggan. we would like to request later on, me and the majority leader would coordinate and talk to our minority leader to Bibiro to provide mga us with the babayan, list of members nakatikim to si fully. Rapi Tulfo ng suplak, ang tawagin.
Thank you, Mr. Senate President. Actually, I don't really have to stand anymore because the Senate President already responded in the manner that I believe is becoming of the Senate. Senator Tulfo, madali niyo naman akong tanungin. Alam niyo naman kapatid ko si Alan, kung gusto niyo may parating. Huwag na ho kayo magdrama ng mga pa-hostage. Hindi ho tayo ganito dito. Sa pool. Sa pool si Rapi. Oh, nakatikim ka ngayon kay Senator Pia. Kahit diyan kay Senator Pia, hindi ka ubra sa argumento eh. Puro forma lang naman kayo dyan eh, pero hindi kayo ubra kay Senator Pia dyan sa argumento. And I certainly hope that you don't set a precedent kasi I don't know the Senate President to be that way. I don't know the Majority Floor Leader to be that way. He happens to be seated beside the former Senate President. The Minority Floor Leader doesn't happen to be here. I can talk to him. Pag in-ignore niya kayo and the next day, wala pa rin, then sige, sabihin niyo yung gusto niyo. Pero huwag naman sanang ganun. Wala akong naalalang ganun magsalita dito sa Senate for the 19 years that I've been a senator. Yun lang naman po. Thank you, Mr. Senate President. Natauhan ka ngayon. Kabago-bago mo lang sa Senado kasi pasikat na agad ito si Rapi. Kasi dyan sa Senado, kaya nasabi po ni Senator Pia na sa ilang taon niya na dyan sa Senator dyan sa Senado. Wala humaga niya kabalastugang mga bunganga, mga bargas ang bibig. Hindi ho ginagamit sa Senate yan. Kasi may mga tamang mga pananalita ho ang ginagamit dyan sa Senate. Kaya ho, itong Senator Pia nagpantig doon sa sinabi. Siguro pwede mong magamit yan doon sa mga tulad kay Ping Lacson. Mga hostage na yun. Yung mga nagtatakip dyan sa mga flood control issue, doon mo dapat ginagamit yan. Pero yung mga maayos na mga usap, yung mga professional, hindi mo dapat ginagamitan ng mga ganyan. Tulad si Erwin na nung nakaraan. Kakalad ka rin daw si Cayetano, si Marcoleta. Di ba mga bargas ang bibig eh. Itong mag-utol, mga bargas ang bibig. Dapat ginagamit yan doon sa mga sa mga pasaway dyan sa Senado. Sa mga opisyal na pasaway. What's the pleasure of Senator Raffy Tulfo? Sa Mr. President, ubusin ko muna yung tawa ko. Never po ako Ubusin daw yung tawa niya. Mukhang pikon eh. Tingnan mo. Mukhang napikon eh. Hindi nyo pala nakikita. Mukhang napikon ho si Rapi sa sinabi ni Pia Cayetano. drama dito. Simula nung ako'y maging senador, never ever po ako nagsinungaling nagdrama rito. Halugugin niyo po yung mga post sa social media. Never niyo ako nakita nagdrama. O ginamit to para mag-grandstanding. Alam mo, nandito si Miriam Defensor. Butatato eh. Sabihin pa sa kanya ni Miriam Defensor, ang galing-galing niya magsalita. Pag may mga anomalya, mga kaibigan kayong mga nasasangkot, pameme naman kayo. Hindi kayo makapagsalita. Gagano ni ni Senator Miriam kung nabubuhay pa yun. Wala na eh, sayang. Alam niyo po yan. Alam na lahat ng tao rito. Sino ang nagdadrama? Tumingin muna kayo sa salamin bago kayo magsalita. Salamat po. Diba? Pikon. Napikon si Rapi Tulfo. Yan. Mahilig po kasing umepal. Pwede niya naman ho kausapin si Senator Alan. Nagmamadali ko sila eh. Gusto nila agad-agad pag sila eh. Pero kapag yung minority, ang dami nilang pahingi, ang dami nilang cheche-boreche. Pero pag sila, gusto nila agad-agad. O, diba? Kahit sa argumento, hindi ka mananalo dyan kay Senator Pia eh. Kahit mamili ka pa eh. Sino kalaban mo eh. Panradyo lang to si Tulfo talaga. Pero pag inarap mo to sa mga argumento ng mga senador, kahit magtulong pa nila sila ng laping, wala to, hindi sila obra dyan. Magaling lang sila sa radyo. Yan. So yun po mga kababayan, napanood na napakinggan ho natin itong palitan ng mga hang na salita ni Senator Pia at Rapi Tulfo. Pakilike and share po ng video na to. Laking bagay na po. Maraming salamat po.